Tapos po noon, lumapit yung angels. Alam ko po at that time na sa kanila naka-assign yung kung ano man yung pwedeng gawin sa akin. Pero hindi po sila inalaw ni Lord na sila yung gumawa. Si Lord po mismo yung nag-asikaso sa akin. Tinatch niya po yung nagdudugo kong puso. Actually, wala na po doon yung pinansaksak eh. Nakita ko lang kasi habang karga niya ako, bumubulwak pa rin po yung dugo. As in talaga pong marami pong dugo. Kaya po, akala ko, pag nakabalik ako sa katawan ko, meron talagang manifestation ng dugo. So, hinipo po niya yung chest area ko. At that time, masakit na masakit. Pero, wala po akong kalakas-lakas, hindi ako makadaing. Kasi, yung presence po ni Lord, parang makakalimutan mo yung lahat. Hindi mo na iisipin yung lahat. Ang titignan mo na lang si Jesus. Sabang nakatingin po ako sa kabi ko, dami naman po namin, siningil out mo ako. May sinagot po sa akin si Lord, kaya lang, after po niya sagutin, sabi niya, ayokong i-share mo to sa iba. Katapos po, sumunod po na tinanong ko, yung sabi ko, Lord, nagsasawa na po kami na, pensya na po nagsasawa na po kami na nanonood na lang kami ng ginagawa mo, nakakabalita na lang kami. Nagsasawa na po kami, audience lang kami. Sabi ko, kami naman po ng ginagawa mo. Oh Lord, hindi po ako sinagot ni Lord doon. Tinignan niya lang po ako. Tapos nag-smile siya sa akin. Pagkatapos po, meron po siyang, pinarch niya po ulit yung chest ko. Tapos parang meron siyang inilagay. Tumayo na siya, umalis na siya. I tried as much as I could na pigilin si Lord to stay a little longer. Kaya lang dire-diretso na po si Lord. Ang naramdaman ko po nung time na yun, yung parang hindi ko po may paliwanag, hindi ko po alam kung tamang word yung pain ba o matinding longing na, Lord, wag mo muna akong iwan. Gusto pa kita makasama. Nung nakabalik po ako sa naisip ko na lang bigla na kung ako po nararamdaman ko yung saglit na moment lang together with the Lord na tapos umalis na siya, tapos ganun bagay sa kanya. So, kaya po nung nakabalik na ako, iyak pa rin ako ng iyak. Hindi ako makagalaw. Pag-alis po ni Lord, lumapit po yung isang angel na mukhang tao. Sabi niya sa akin, alam mo ba na special kay Lord tong place na to, lalo na yung tamang ibigay. Tapos sabi niya sa akin, halika na, ihahatid na kita. Na ako, hindi, parang, alam niyo po yung bagong opera na, sabi niya, pagkatapos yung last statement po niya, parang half awake niya sa akin. May sinabi po siya sa Robbie po kaya hindi ko na masyado. Tapos po nakabalik po ako sa natural. Hindi i-analyze, pero it's beyond tawang ko. Ngayon po, I can still feel yung pain sa chest area ko, pero hindi na po kasing sakit kahapon. Tapos, ang tagal ko po, buti may mga kabataang naghintay, tumawag po ako ng attention. Tapos sabi ko, hindi ako makagalaw. Buti may mga kabataang naghintay, tumawag po ako ng attention. Tapos sabi ko, hindi ako makagalaw. Inuwat po nila ako, inupo nila ako, kasi talaga kung ano. No oras na yan? Mga mag-11 na po eh. Tapos, si Kuya Edong, tumawag po siya ng sidecar. Pagkakita po sa akin ng sidecar driver, wala siyang idea kung ano nangyari dito. Ang sabi ng sidecar driver, lasing na lasing.